Kabanata 2951 hanggang Kabanata 2960. Kabanata 2951. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Yehan, sumunod sa kanya ang 4 na disipulo, at sumunod din ang 3 na nakasuot ng lila, walang sinuman sa mga makapangyarihang lalaki mula sa Aris Palace ang nangahas na pigilan siya. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Yehan at ang iba pa ay naglakad diretso papasok sa sinaunang bulwagan na iyon, na parang pumapasok sa kanilang sariling bahay, relax at komportable. Pumasok na si Hanye sa Aris Emperor's Palace. Hindi ko alam kung paano malulutas ang mga hinaing sa pagitan niya at ng Aris Emperor's Palace. Nang makita si Yehan at ang iba pa na naglalaho sa paningin ng sabay, ang mga nanunood dito sa dilim ay nakaramdam ng kaunting pag-asa sa kanilang mga puso. Sa paligsahang ito, ang Aris Emperor's Palace ay nahulog na sa isang dehado, ngunit ang huling resulta ay hindi pa rin mahuhulaan. Sa pangunahing bulwagan ng Aris Emperor Palace, sa sandaling ito, hindi lamang ang mga eksperto mula sa panig ni Yehan ang nagtipon dito, kundi pati na rin ang mga eksperto mula sa Saint King at pataas ng Aris Emperor Palace ay nagtipon sa bulwagang ito. Yehan et al. Siyempre, ang bagay na labis na nakakatakot sa Aris Emperor ay ang figure na parang 4 na toring bakal na nakatayo sa likod ni Yehan. Sa unang trono, ang mukha ng Aris Emperor ay kasing lalim ng tubig, at may mga bakas ng galit na hindi maitago sa kanyang mga mata. Ngayon, ang kanyang Aris Emperor Palace ay ganap na niyurakan sa ilalim ng paa sa Aris Holy City. Hindi na ito ang kamahalan ng nakaraan, at ang taong nag-udyok sa lahat ng ito ay ang nakangiting binata sa harap niya. Sa susunod, walang nakakaalam kung ang pundasyon ng Aris Palace sa loob ng libu-libong taon ay guguho sa ilalim ng mga kamay ng nakangiting binata na ito. Ang kapangyarihan ng isang malakas na lalaki na humaharang sa panig ni Yehan, si Ziyi lamang, ay labis na kinatakutan ng Aris Emperor, maliban kung ang dating emperador ng Aris Palace ay lumitaw sa oras. Hehe, Emperor Aris, kung nakinig ka sa akin noong araw na iyon, paano magkakaroon ng ganitong pagtatalo sa pagitan mo at sa akin? Ngumiti si Yehan, at sa susunod, siya at si Emperor Aris ay dapat magkwenta. Wala na ang account na ito. Hanye, kailangan kong sabihin, talagang minamaliit kita. Sa trono, sinabi ng Aris Emperor na may mapanglo na mukha, gusto mong harapin ang mga Protoss, at hindi nakialam ang Emperor. Ano ang gusto mo sa susunod? Nang marinig ito, sinabi ni Yehan na may ngiti, may kasabihan na maganda, ang mga utang ay palaging babayaran. Sa pagitan ko at ng Aris Emperor Palace, may utang sa akin ang Aris Emperor Palace, kaya kailangang bayaran ang mga bagay na inutang. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga katawan ng malalakas na lalaki sa Aris Emperor Palace sa pangunahing bulwagan ay nanigas, at isang hindi maihahambing na matalas na aura ang tila kumalat. Kung gayon, paano mo gustong bayaran ito? Wasakin ang aking Aris Emperor's Palace. Malamig na sumanghal ang Aris Emperor at sinabi, Hanye, kailangan mong maging malinaw, hindi ito mabuti para sa iyo o sa akin. Hehe, bakit hindi ito naisip ng emperador bago ito? Sarkastikong tumawa si Yehan at sinabi, Emperador, hindi mahirap para sa akin na wasakin ang iyong Aris Palace, sa totoo lang, ngunit ako, si Hanye, ay ayaw sumamantala para sa wala. Ang iba, ngunit kalimutan na natin ito, sa tingin ba ng Emperor ay posible? Kung gayon, paano mo iniisip na dapat ayusin ang account na ito? Ikinipot ni Emperor Aris ang kanyang mga mata. Napakasimple. Ang Aris Emperor Palace ay humingi ng tawad sa Saint Martial King, kaya kalimutan na natin ito. Tumusok ang mga mata ni Yehan. Sa sandaling ito, ipinakita niya ang kanyang aura na kabilang sa Saint Martial King ng Xinwo Academy. Isang kataas-taasang aura na hindi dapat labagin tulad ng kamahalan ng isang emperador. Nang marinig ito, isang walang katapusang matinding liwanag ang sumabog sa makikitid na mata ng Aris Emperor, na hinihiling sa kanya na humingi ng tawad kay Yehan. Hiningi mo sa akin na humingi ng tawad sa iyo. Sa ibabaw ng sinaunang bulwagan, ang Aris Emperor na nakaupo sa trono ay may matinding tingin sa kanyang mga mata. Nadama niya na ang kanyang dignidad ay muling niyurakan na parang hindi pa nangyayari. Kahit na ang masamang hari ng Vientiane ay magpapasuko sa kanya. Sa sandaling ito, hindi maitago ng mga mata ng mga powerhouse sa Aris Emperor's Palace ang galit. Paulit-ulit na tinapakan ni Yehan ang Aris Emperor's Palace, na nagdala na ng galit sa kanilang mga puso sa isang limitasyon, sumabog. Bakit, nahihiya ba ang emperador? Tumawa si Yehan at sinabi, sa kasong ito, dapat malaman ng emperador kung gaano kahirap para sa akin, si Hanye, na humingi ng tawad.
Magkakaroon na ngayon ng Aris Emperor's Palace dahil lamang sa labis na pagmamalasakit ng emperador sa mukha at iginigiit ang pagpunta sa kanyang sariling paraan. Kung hindi tinatanggap ng emperador, huwag na lang sabihin ni Hanye ito, ngunit sa sandaling umalis ako sa Aris Emperor Palace, dapat na napakalinaw ng emperor tungkol sa naghihintay sa emperor. Nang matapos magsalita si Yehan, ang nakamamatay na intensyon ng apat na disipulo sa likod niya ay bumalot sa buong bulwagan sa isang iglap, na parang isang pader ng lungsod na nagpapahirap sa mga tao, na mahigpit na pinipiga ang malalakas na lalaki ng Aris Emperor Palace, puso. Hanye, binabantaan mo ang dakilang emperador. Malapit nang sumabog sa luha ang Aris Emperor, napakalaki ng kanyang pagkamuhi. Banta, seryosong sabi ni Yehan, talagang tama ang emperor, talagang binabantaan ko ang iyong Aris Emperor Palace, mayroon bang ibang paraan para sa Aris Emperor Palace ngayon? Siyempre, gustong lumaban ng emperor? Ako, si Hanye, ay sasamahan ka hanggang sa huli, ngunit ang pundasyon ng Aris Emperor Palace sa loob ng libu-libong taon ay maaaring mawala sa Aris Holy City na ito mula ngayon. Hanye, kung gusto mo talagang lumaban, kailangan mong magbayad ng presyo. Ngayong nagkaroon ka ng alitan sa mga Protoss, talagang nang ahas kang makipagsapalaran na labanan ng aking Aris Emperor Palace. Malamig na sabi ng Aris Emperor. Matindi ang tala sa mga mata ni Yehan, at sinabi niya nang hindi nagpapatalo, ang mga hinaing sa pagitan ko at ng mga Protoss ay hindi dapat alalahanin ng emperador. Kung nangahas akong makipagsapalaran, maaaring gamitin ng emperador ang pundasyon ng Aris Palace sa loob ng libu-libong taon. Subukan mo. Nang marinig ito, nagyelo si Emperor Aris, at nang ahas si Yehan na makipagsapalaran, ngunit hindi siya nang ahas, dahil ang huling resulta ay mawawala sa Aris Palace ang pangangibabaw nito sa Holy City of Aris at ganap na aalisin sa Holy City of Aris. Emperador. Sa ibabaw ng pangunahing bulwagan, lahat ng mga powerhouse ng Aris Palace ay may pangit na mukha, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa Aris Emperor. Kapag nagsimula ang isang digmaan kay Yehan, hindi talaga makakayanan ng Aris Palace ang mga kahihinatnan, maliban kung ang matandang lalaki ng Aris Palace. Pagkatapos bumalik ng emperador, ang Aris Emperor Palace ay may lakas upang hamanin si Yehan. Kabanata 2952. Emperador, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo tungkol sa aking panukala. Sabi ni Yehan, sa iyong kakayahan, dapat mong malaman na ang Aris Emperor's Palace ay hinaranggan ng isang puwersa sa ngayon. Hanggat magsasalita ako, ikaw ay walang kabuluhan. Ang Yangdi Palace ay wawasakin. Hanye, mahigpit na ikinuyom ng Aris Emperor ang kanyang mga kamao, at ngayon ay nais niyang ganap na wasakin si Yehan sa isang suntok upang maibsan ang kanyang pagkamuhi. Nang makita ito, ngumiti si Yehan, at tumayo siya at sinabi, tila mahihirapan ang emperador na tanggapin ang aking panukala, kaya ayos lang, dahil hindi tayo magkasundo, hindi na kita guguluhin. Pagkatapos sabihin iyon, si Yehan ay naglakad diretso sa labas ng pangunahing bulwagan, at sumunod ang tatlo na nakasuot ng lila, ngunit ang apat na disipulo ay hindi umalis tulad ng apat na toreng bakal. Tumayo sila sa pangunahing bulwagan, at ang kanilang aura ay parang pumapatay ng mga Diyos at demonyo. Hanggat ang makinang ito ay tumatanggap ng isang tagubilin, isang madugong pagpatay ang magsisimula sa sandaling ito. Sa isang iglap, ang mga ekspresyon ng lahat ng makapangyarihang lalaki sa Aris Emperor Palace ay naging marangal, at isang alon ng kapangyarihan ang nag-ulo sa kanilang mga katawan. Kung ang apat na disipulo ay gumawa ng isang hakbang, maaari lamang silang lumaban. Kahit na matalo sila, wala nang natira sa kanila. Iba pang mga retreat. Sa trono, malungkot na tiningnan ni Emperor Aris si Yehan at ang iba pa na naglalakad patungo sa labas ng bulwagan ng hakbang-hakbang. Malalim sa kanyang mga mata, mayroong isang pagtingin ng pakikibaka. Alam na alam ni Emperor Aris na sa sandaling lumabas si Yehan at ang iba pa sa bulwagang ito, nangangahulugan ito na ang Aris Palace ay malapit ng harapin ang isang napakalaking labanan, buhay at kamatayan, bagaman talagang nais ni Emperor Aris na hulihin si Yehan at hayaan si Yehan na nasa kanyang tabi. Itinapon ng malakas ang daga. Gayunpaman, sa tabi ni Yehan, hindi lamang may mga superpower tulad ng apat na disipulo, kundi pati na rin isang nakakatakot na lilang balabal, at mayroong 10 alipin ng espada sa paligid ng Aris Emperor Palace. Sa ilalim ng proteksyon ng lineup na ito, ang Aris Emperor ay gustong hulihin si Yehan ay isang panaginip lamang. Maghintay. Si Muran, ang maringal na boses na iyon ay parang isang deflated ball. Sa sandaling ito, ang Aris Emperor ay tila mas matanda, at mayroong isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan sa kailaliman ng kanyang mga mata.
Nang marinig ito, lumingon si Yehan, at may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, bakit, malinaw na ba ang naisip ng Emperor? Mahinang tumango si Emperor Aris, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabi, ang Emperor na ito, ay tumatanggap sa iyong panukala. Napakagandang. Maliwanag pa rin ang ngiti sa mukha ni Yehan, at sinabi niya, dahil tinanggap na ng emperador, pagkatapos kong umalis sa Aris Palace, gusto kong makita ang katapatan ng Aris Palace. Pagkatapos sabihin ito, ikinawin ni Yehan ang kanyang kamay, at ang apat na disipulo, na orihinal na parang apat na toreng bakal, ay tumalikod at sumunod sa kanya palabas ng bulwagan, at sa lalong madaling panahon ay nawala sa paningin ng makapangyarihang mga tao sa Aris Palace. Dakilang emperador, gusto ba talaga nating humingi ng tawad sa kanya? Galit na galit ang lahat ng powerhouse sa Aris Palace, at lahat sila ay nakaramdam ng matinding kahihiyan, na hindi mabubure. Nang marinig ito, malungkot na tumingin si Emperor Aris, at sinabi, ang kahihiyan na dinala ng maliit na hayop na ito sa dakilang emperador na ito, kapag bumalik ang dating dakilang emperador, dapat bawiin ang dakilang emperador na ito mula sa kanya ng 10 beses at 100 beses. Bago bumalik ang dating dakilang emperador, kami, maaari mo lamang yumuko ang iyong ulo sa kanya. Nang marinig ito, natahimik ang lahat ng powerhouse sa Aris Palace habang nagagalit. Ngayon, ang tanging maaasahan ng Aris Palace ay ang dating emperador. Aking anak, bakit hindi natin wasakin ang Aris Emperor Palace sa isang bagsak, ang pagpapanatili sa kanila ay palaging isang nakatagong panganib. Pagkaalis sa Aris Emperor's Palace, nagtatakang tumingin sina Nan Wenqing at Mohailan kay Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, hindi mahirap wasakin ang Aris Emperor Palace, ngunit ang mahirap na bagay ay ang kontrolin ang Aris Holy City pagkatapos wasakin ang Aris Emperor Palace. Ang mga taong iyon ay isa-isang inilabas ng palihim. Ang Emperor Aris ay nagdusa ng ganoong kahihiyan sa pagkakataong ito. Naniniwala ako na hindi siya magkakasundo. Kapag may nakahanap sa kanya, tiyak na babalik siya. Sa oras na iyon, ang papel ng Aris Palace ay mauubos, ay ang oras upang tunay na wasakin ito. Hindi nagtagal, wala pang 2 oras pagkatapos umalis ni Yehan at ng iba pa sa Aris Emperor Palace, inihayag ng Aris Emperor Palace sa labas ng mundo. Ang Aris Emperor's Palace ay nagkamali muna, at humihingi ng tawad kay King Shengguo. Kaagad, nang lumabas ang mga salitang ito, agad itong lumaganap sa buong Aris Holy City, at umabot pa sa mga kamay ng mga makapangyarihang puwersa na tumitingin sa Aris Holy City. Karamihan sa Central Province ay nayanig. Alam ng lahat na sa paghingi ng tawad ng Aris Palace kay Yehan, ipinakita na nito na yumuko ang Aris Palace sa harap ni Yehan. Ang Holy City of Aris, si Yehan at ang iba pa ay lumipat sa isang bagong lugar upang manirahan sa sandaling ito, hindi aalis si Yehan sa Holy City of Aris, kahit man lang bago ang pagbubukas ng City of Destiny, bago ang pagkawasak ng Aris Emperor Palace, ang mga gustong humarap sa kanila ng palihim. Bago lumabas ang kanyang sariling mga tao, hindi aalis si Yehan. Sa sandaling ito, alam din ni Yehan ang tungkol sa paghingi ng tawad na inihayag ng Aris Palace. Sa pagharap sa gayong pagtatapos, inaasahan na ito ni Yehan. Kung ayaw ng Aris Emperor na mawasak ang Aris Palace, maaari lamang siyang humingi ng tawad sa kanyang sarili, kahit na upang makipagkompromiso, magagawa lamang ito ni Emperor Aris. Tulad ng para sa Aris Emperor Palace, madali para kay Yehan na wasakin sila. Ang kasalukuyang Aris Emperor Palace ay parang paglubog ng araw, ang kanilang dignidad ay labis na tinapakan, at naging mahina sila, ngunit pansamantalang itatago ang Aris Emperor Palace, kapaki-pakinabang din ito kay Yehan. Aking Panginoon, talagang humingi ng tawad sa amin ang Aris Emperor Palace. Sa sala, nagulat na tumingin si Mohailan. Ang isang makapangyarihang puwersa tulad ng Aris Emperor Palace ay mas nakakatakot pa kaysa sa pamilya yon sa Shengzhou. Hindi kailanman naisip ni Mohailan na ang gayong nakakatakot na puwersa ay madaling yumuko sa kanila at aminin ang kanilang mga pagkakamali. Hindi nakakagulat ang bagay na ito. Sabi ni Yehan, ngayon na yumuko na ang Aris Emperor Palace, ngunit tiyak na hindi nila ito palalampasan, at kahit na gusto ng mga Protoss na harapin ako, kaya ang mga palihim na gustong umatake sa akin ay hindi dapat marami, ngunit paulit-ulit akong gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan, ang mga tao sa dilim, bukod sa mga Protoss na nagpakita na, marahil ang ibang mga tao ay dapat ding magpakita. Kabanata 2953. Aking Panginoon, kung hindi humingi ng tawad sa atin ang Aris Emperor Palace, wawasakin mo ba talaga ang Aris Emperor Palace? Nagtatakang tanong ni Nan Wenqing. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Yehan at hindi sumagot. Walang sino man maliban sa kanyang sarili ang nakahula sa tanong na ito.
Panatilihin ninyong lahat ang Aris Emperor's Palace sa ngayon, hayaan mo akong pumunta at tingnan kung ano na ang ginagawa ng lalaking iyon na si Leng Shuya ngayon. Pagkatapos sabihin ito, pumasok si Yehan sa mundo ng Taosta. Sa sandaling ito, karamihan sa Zhongzhou ay nasa pagkabigla, at ang pagbaba ng Aris Emperor's Palace ay kumakatawan din sa pag-akyat ni Yehan sa lupain ng Zhongzhou. Sa sandaling ito, hindi lamang siya isang walang kapantay na figura, ngunit hindi lamang ang Xinwo Academy King Shengguo ay napakasimple, ang kanyang katayuan sa Zhongzhou, kahit na ang malalaking kapangyarihan sa Zhongzhou ay kailangang maging maingat. Ang Aris Emperor's Palace ay nabubulok na. Talagang pinahahalagahan siya ng Aris Emperor, ngunit ang Hanye na ito ay talagang may kakayahan. Maaari siyang makapasok sa ganoong posisyon nang una siyang pumasok sa Zhongzhou, kahit na ang isang kakilakilabot na figure tulad ng number 1 general ay halos nagdusa ng sakuna sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, sa lupain ng Zhongzhou, ang mga bata at malalakas na lalaki ng Tianfeng Academy ay nagmamadali patungo sa Holy City of Iris sa Zhongzhou, at ang taong nangunguna sa kanila ay si Yanfeng, na nasa buong pag-indayog ng Tianfeng Academy. Sa pagkakataong ito, ang lineup ng Tianfeng Academy para sa Zhongzhou ay hindi mahina. Ang nakababatang henerasyon ay pawang mga nangungunang eksperto, at mayroon ding halos 10 makapangyarihang eksperto sa Diyos ng demonyo na sumusunod sa kanila. Senior Sister Yanfeng, dahil nabubulok na ang Iris Emperor's Palace, tila maaari na nating laktawan ang mga ito ng direkta kapag narating natin ang Iris Holy City. Sabi ng isang batang malakas na lalaki mula sa Tianfeng Academy. Bakit tumalon sa kanila? Sa tingin ko ay maaari kong hiramin ang kanilang mga kamay upang magsaya muli. Narinig ko na ang lakas sa paligid ni Hanye ay hindi mahina, at ang Xinwo Academy ay nagpapadala na ng mga tao sa Zhongzhou. Bagaman ang Yangdi Palace ay nabubulok, ang kanilang pundasyon at pamana ay naroon pa rin, at kung minsan ito ang pinakamahusay na diskarte upang humiram ng lakas. Sa oras na ito, sa tabi ni Yanfeng, nakita ko ang isang gwapo at matangkad na binata na nakasuot ng asul na mahabang gown, nagniningning ang mga mata, at ang kanyang aura ay napaka-domineering. At ang taong ito ay si Qing Mie mula sa Tianfeng Academy, isang henyo na may napakalaking talento at lakas. Gayunpaman, kahit na sina Yanfeng at Qing Mie ay napakalakas, katumbas lamang sila ng 4 na tao ng Xinwo Academy, Chen Soy King, Long Live King, Xiao Pojian, at Langya. At sa lakas ni Yehan, ang mga henyo tulad ng Thousand Year King at Long Live King na kalalabas lang sa Saint Martial ranking ay hindi na kanyang mga kalaban. Sa Tianfeng Academy, maliban kung ang mga henyo ng nakaraang klase ay tumayo, mahihirapan para kay Yanfeng at iba pa na bantaan si Yehan sa lakas ng uring ito ng mga henyo. Siyempre, maliban sa malalakas na Diyos ng demonyo mula sa Tianfeng Academy. Qing Mie, kung mayroon kang anumang mga saloobin, bakit hindi mo ipaalam sa akin? Kalmadong sabi ni Yanfeng. Sabi ni Qing Mie, ang pagpunta ng direkta kay Hanye ay magpapaisip sa mga tao na ang aming Tianfeng Academy ay masyadong naglalayon sa mga henyo ng Xinwo Academy. Kailangan ng isang springboard sa gitna, at ang Iris Emperor Palace ay maaaring maging isang opsyon. Sa pamamagitan ng kanilang hindi ba mas mabuti para kay Hanye na kumilos? Kuwait, kahit na ang number 1 general ay halos mapatay. Ang Saint Martial King na ito ay gaya ng inaasahan ko, hindi pangkaraniwan. Tila maraming tao na gustong umupo sa dilim at panoorin ang mga tigre na naglalaban ay nabigo. May masamang ngiti sa sulok ng bibig ng higanteng demonyo, dahan-dahan siyang tumayo, at tumingin sa direksyon ng kawalan, na siyang lokasyon ng Iris Holy City. Juzi, ang Iris Emperor Palace ay pinigilan, at kahit na ang mga protos ay nabigo. Tila ang kapangyarihan sa paligid ni Hanye ay hindi dapat maliitin. Sabi ng malakas na lalaki ng Demon Race sa isang malalim na boses, hindi ito maliit na banta sa seminary, Demon Academy, o Tianfeng Academy, at sa gayong malakas na puwersa na nagbabantay sa kanyang panig sa ngayon, maaaring mahirap siyang alisin. Dahil hindi mo ito maaalis, panatilihin natin ito. Mahinang ngumiti ang higanteng demonyo. Juzi, hindi mo ba gustong alisin ang nakatagong panganib na ito? Sumimangot ang malakas na lalaki ng angka ng demonyo. Ang higanteng demonyo ay nagsabi, kahit na gusto mong alisin siya, hindi pipiliin ng higanteng ito ang ganitong paraan. Ang mga gustong alisin siya ng maaga ay dahil natatakot sila sa kanya at nababuntaan niya ang kanilang katayuan sa hinaharap. Ako, si Wang Chui, ay iba. Kahit na gusto kong pumatay ng ganoong kahirap na kalaban, pipiliin kong lumaban sa isang patas na larangan ng digmaan, hindi sa sandaling ito. Pero, higanti, wala na. Bahagyang ikinaway ng higanteng demonyo ang kanyang kamay. Kung gusto niyang alisin si Yehan, ginawa na niya ito sa simula pa lang, narinig ko na ang mga tao mula sa Tianfeng Academy ay papunta na sa Zhongzhou.
Susunod, maaari mo lamang bantayan ang Tianfeng Academy, ngunit magiging masyadong mayabang na harapin si Han Ye sa kapangyarihan ng Tianfeng Academy. Kapag nabigo ang Tianfeng Academy, kung gayon, sa tingin ko ang Yaozo ay medyo hindi komportable sa Zhongzhou Living. Tinutukoy ng higante ang unang prinsipe ng angkan ng demonyo, si Baxie. Kabilang sa mga kabataan ng henerasyon ng Yaozo na kwalipikadong makipagkompetensya kay Han Ye, walang ibang tao maliban sa kanya. Isang matalinong liwanag ang sumilay sa mga mata ng higanteng demonyo, at nagpatuloy siya, Yang Shengcheng, sa tingin ko ang Kangtian burial ng lahi ng tao ay tiyak na sasali sa kasiyahan, marahil, kahit na ang unang emperador ay maaaring mawala ng malay, at pagkatapos, oras na para makilala sila ng higanteng ito. Sa labas ng mundo, mayroong isang madilim na bagyo. Hindi nalihim sa maraming tao na pupunta ang Tianfeng Academy sa Zhongzhou. Kabanata 2954. Gayunpaman, para sa Tianfeng Academy na pumunta sa Zhongzhou, hindi maraming tao ang may mataas na pag-asa para sa kanila. Si Yehan, na kasalukuyang nasa mundo ng Taoista, ay hindi alam ang tungkol sa pagdating ng Tianfeng Academy. Noong nakaraang beses na pinangunahan ni Yehan sina Leng Shuya at ang iba pa sa mundo ng Taoista, hindi niya maingat na napanood ang kamakailang paglaki ni Tianlong, ngunit sa pagkakataong ito, gusto ni Yehan na makita si Leng Shuya, ngunit gusto rin niyang makita si Tianlong. Tingnan kung gaano kalaki ang nabago ni Tianlong kamakailan. Sa Tianlong City, pagkatapos dumating si Yehan dito, direkta niyang ipinaalam sa mga commander ng mga pangunahing hukbo, kabilang ang Tianzhong Army, ang Dragon Army, ang Yasha Army, ang Garuda Army, ang Mogara Army, at ang Killing Army. Ang mga pinuno ng 10 puwersa ng God Camp, War God Camp, Dragon Soul Team, Shenlong Team, at Elder Hall. Si Ye Cheni ang pinuno ng Tianzhong Legion, si Leng Shuya ang pinuno ng Longchong Legion, si Abi Tianwang ang pinuno ng Yaksha Legion, si Shang Moxi ang pinuno ng Garuda Legion, si Awachang ang pinuno ng Kinara Legion, at si Tantay Xiaoshui ang pinuno ng Mojaluu Legion. Ang Killing God Camp at ang God of War Camp ay pansamantalang pinamumunuan ng mga taong tulad ni Zhao Hengtian. Bagamat sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay mga miyembro ng Elder Hall, sa sandaling bumalik sina Xia Ben at Lin Chi, ang mga posisyon ng pamumuno ng God of Killing Camp at ang God of War Camp ay ipapasa pa rin sa kanilang mga kamay. Ang pinuno ng Dragon Soul Team, si Emperor Chu, at ang pinuno ng Shenlong Team, si Jipot Ian, ang unang elder ng Elder Hall ay kasalukuyang Holy King Xingli, at pansamantala niyang kokontrolin ang Elder Hall, at ang kabilang partido ay ngayon ang tuktok ng high-level Holy King, isang hakbang na lang ang layo maaari kang pumasok sa kaharian ng Emperor Shenzang. Sa pangunahing bulwagan ng Tianlong City, dahan-daang naglakad si Yehan mula sa labas ng bulwagan pagkatapos tipunin ang mga pinuno ng iba't ibang mga koponan ng Tianlong. Panginoon. Nang makita ang pagdating ni Yehan, ang mga high-level na pinuno ng iba't ibang mga koponan ng Tianlong ay tumayo ng isa-isa, na tumitingin kay Yehan ng sabay-sabay. Ikinaway ni Yehan ang kanyang kamay at umupo sa pangunahing upuan. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa mga tao sa kanyang harapan isa-isa, at pagkatapos ay isang nasyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga mata, at sinabi niya, tila lahat ay bumuti ng husto sa panahong ito. Kung magpapatuloy ang mga bagay tulad nito, ang mga pinuno ng mga pangunahing koponan ng Tianlong sa hinaharap ay magkakaroon ng kakayahang tumayo sa tuktok. Sa kasalukuyan, bukod sa 6 na makalangit na hari sa 8 makalangit na hari, bukod kay Leng Shuya, na kalahating banal, at si Ye Cheni, na kasing lakas ng isang banal na emperador, ang iba pang 4 na makalangit na hari, Shang Moxi, Abi Heavenly King, at Tantay Passing Water gaya ng naisip ni Yehan, nakapasok na siya sa kaharian ng kalahating banal, at si Awachang ay nakapasok din sa kaharian ng kalahating langit na demonyo. Hindi lamang iyon, ngunit sa malaking sorpresa ni Yehan, kahit sina Jipot Ian at Wang Dicho ay mga huling dating at pumasok din sa semi-saint, ngunit ang kanilang kaharian ay hindi matatag, hindi kasing solid ng Shang Moxi at iba pa. Gayunpaman, sa kasalukuyang matinding kompetisyon na grupo ng Tianlong, sina Jipot Ian at Wang Dicho ang mga pinuno ng Dragon Soul Team at ng Shenlong Team. Kung ang kanilang lakas ay palaging pinipigilan ng 8 Heavenly Kings, kahit na si Tianlong ay hindi magagawang iangat sila, simulan. Siyempre, sa ilalim din ng malaking pressure na ito na sina Jipot Ian at Wang Dicho ay maaaring gumawa ng gayong mabilis na pag-unlad, at ang kanilang kabaliwan sa paglilinang ay sikat din sa Tianlong. Mas baliw pa nga ito kaysa kina Xia Ben at Lin Chi noong nag-ensayo sila noon. Si Zhao Hengtian at ang iba pa ay nakagawa rin ng mahusay na pag-unlad. Sa Xuanmen World, isang banal na lugar para sa paglilinang na may ratio na 1:100, si Zhao Hengtian at ang iba pa ay nasa Immortal Realm na. Sa mga tuntunin ng kaharian, nalampasan na nila si Yeye Cold. Siyempre,
Hindi ito nangangahulugan na ang bilis ng pagpapabuti ni Yehan ay mas mabagal kaysa sa kanila, ngunit si Yehan ay abala sa kanyang sariling mga gawain sa labas, at bihirang pumasok sa mundo ng Taoista upang tumuon sa paglilinang. Kung si Yehan ay nagsasanay sa mundo ng Taoista, siya natatakot ako na ang kasalukuyang kaharian ay isa ng banal na hari. Ngumiti si Sage King Xingli at sinabi, Sect Master, ang kasalukuyang mundo ng Taoista ay mayroon ng batas ng langit, at sa pagdaragdag ng sapat na mapagkukunan, ang pag-unlad ni Tianlong ay natural na mas malaki kaysa dati. Tumango si Yehan at sinabi, Elder Xingli, kasalukuyang mayroong 24 na elder sa Elder Hall, ilan sa kanila ang naging banal na hari. Seryosong sinabi ng Holy King Xingli, Sect Master, mayroon ng 16 na Holy King sa Presbyterian Hall. Mayroong 16 na banal na hari na nangangahulugan na maliban kina Zhao Hengtian at ang iba pang 8, ang iba sa kanila ay nakalusot na sa kaharian ng mga banal na hari. Tumango si Yehan, at pagkatapos ay tumingin siya kina Wang Dicho at Jipot Ian. Sinabi ng Corona, ang koponan ng Dragon Soul ay lumawak mula 10,000 tao hanggang 100,000 tao. Sa kasalukuyan ay mayroong 20 banal na hari, ngunit ang pinakamahina ay nasa kataas-taasang kaharian na. Sinabi ni Jipot Ian, Sect Master, ayon sa iyong kahilingan, ang Shenlong team ay mayroon pa ring 10,000 tao bago, at walang nakalusot sa Holy King, ngunit ang pinakamahina sa Shenlong team ay nasa Immortal Realm na. Bahagyang tumango si Yehan. Si Yehan ng Shenlong Squad ay gagamitin bilang isang bodyguard, at ang kailangan niya ay mga patay na sundalo. Kapag ganap ng lumaki ang Shenlong Squad, handa na si Yehan na makasama siya anumang oras sa hinaharap. Hindi dapat masyadong malaki ang bilang, kaya ipinasa ito ni Yehan kay Jipot Ian. Commander, nang mag-recruit si Yao Guangyo ng 1,000,000 disipulo, malinaw ding sinabi ni Yehan kay Jipot Ian na ang ibang mga koponan ay maaaring palawakin, ngunit ang koponan ng Shenlong ay hindi maaaring palawakin. Kapatid, mayroong 100,000 miyembro ng Heavenly Congregation Legion, 35 Saint Kings, at ang pinakamahina ay nasa Supreme Realm. Sect Master, ang 20 banal na hari ng Yaksha Legion, ang pinakamahina ay kataas-taasan. Ang 20 banal na hari ng Garuda Legion, ang pinakamahina ay kataas-taasan. Ang 20 banal na hari ng Kinara Legion, ang pinakamahina ay kataas-taasan. Ang 20 banal na hari ng Mogara Legion, ang pinakamahina ay ang kataas-taasan. Kabanata 2,955. Ang mga pinuno ng 8 makalangit na hari ay nagsalita ng isa-isa. Maliban sa Presbyterian Hall at sa Dragon Soul Team, halos nahati na nila ang malalakas na matagumpay na nakalusot sa mga banal na hari sa Tianlong, at ang pinakamalakas na si Ye Cheni ay walang alinlangan na nanguna. Mayroong 35 banal na hari sa Tianzhong Legion. Sa huli, tumingin si Yehan kay Leng Shuya na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Binuksan ng lalaking ito ang kanyang bibig. Sa ilalim ng nakangiting mga tingin ng iba pang makalangit na hari, hindi niya maibuka ang kanyang bibig bumangon, ngunit wala sa mga banal na hari. Bagamat gusto ni Leng Shuya na humiram ng ilang banal na hari mula sa iba pang makalangit na hari upang suportahan ang eksena, ngunit tinanggihan siya ng iba pang makalangit na hari sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Kalimutan mo na, huwag pag-usapan. Nang makita si Leng Shuya na gustong magsalita pero hindi kaya, ngumiti si Yehan at sinabi, ang Dragon Legion ay itinatag pa lamang, at gusto ni Leng Shuya na makipagsabayan sa iba pang pangunahing legion. Lakas, depende ito sa iyong kakayahan. Isang grupo ng mga kuripot, hindi sila papayag na humiram ng ilang banal na hari, maghintay ka lang, ang aking Dragon Army ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa iyo sa hinaharap. Sinulyapan ni Leng Shuya ang iba pang malalaking makalangit na hari ng hindi masaya, na nagpatawa sa lahat ng naruroon. Itinaas ni Yehan ang kanyang kamay at nagpatuloy, sa ganitong paraan, ang Tianlong ay may 150 banal na hari, kaya gaano karaming kalahating banal na Tianlong ang mayroon na ngayon. Tumingin si Yehan sa nangungunang mga executive ng Tianlong na naruroon. Hehe, Sect Master, ang bilang ng mga half-sage disciple ay umabot na sa isang nakakatakot na bilang. Noong nakaraan, halos lahat ng 200,000 disipulo ng Tianlong ay kalahating sage na. Sa kasalukuyan, ang 150 banal na hari ng Tianlong ang pinakasikat sa kanila. Yaong mga unang ipinanganak, sa tingin ko hanggat lumipas ang isang panahon, ang bilang ng mga Heavenly Dragon Sage King Powerhouse ay maaaring madagdagan ng 10 beses. Sabi ni Saint King Xingli na may ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ito, medyo nagulat si Yehan. Gayunpaman, nang ang 200,000 disipulo ay lumahok sa labanan sa pagitan ng lahi ng tao at ng lahi ng halimaw, ang pinakamahina ay kataas-taasan na.
Napakatagal na ngayon, gaano man kasama pagkatapos masira ang kaharian, hindi mahirap pumasok sa kalahating santo. Ang 200,000 disipulo sa simula ng Tianlong ay binuo ni Ye Han nang itatag niya ang Tianlong sa Yaoguangyo. Kabilang sa mga ito ang mga pangunahing puwersa na isinuko ni Yaoguangyo, at kalaunan ay pinangunahan ni Chiang Moxi si Shingang upang sumali. At ang mga puwersang sumali sa Kaiyangyo. Ngayon, ang 200,000 disipulo ng Tianlong ay nakamit ang gayong mga tagumpay, na nagparamdam din kay Ye Han sa mga pagbabago sa Tianlong. Bagamat sinasabing mayroon lamang 150 banal na hari sa Tianlong sa kasalukuyan, ang semi-sage ng Tianlong ay isa ng nakakatakot na bilang. Hanggat sila ay binibigyan ng oras, ang hinaharap na banal na hari ng Tianlong ay magiging isang napakalaking bilang din. Kapag ang mga taong ito ay pumasok sa Holy King, ang hinaharap na tagumpay sa Holy Emperor ay malapit na lamang. At ang lakas ng follow-up na milyon-milyong tao ay unti-unting makakahabol, at saka lamang magkakaroon ng tunay na tauntungan si Tianlong sa mundong ito. Matapos malaman ang kasalukuyang mga pagbabago ni Tianlong, nakipag-chat si Ye Han sa mga pinuno ng mga pangunahing koponan sa loob ng 1 oras bago umalis. Sa paningin ni Ye Han, kung bibigyan si Tianlong ng isa pang kalahating taon. Kung gayon, huwag nang pag-usapan si Tianlong, ang bilang ng mga banal na hari ay nakakatakot at walang kapantay, kahit na maraming mga banal na emperador ang ipinanganak. Pagkaalis sa Tianlong Discussion Hall, pumunta si Ye Han sa isang malaking manor sa Tianlong City, kung saan mayroong mga henyo mula sa lahi ng tao at lahi ng halimaw na lihim na naglilinang. Inayos na magsanay dito, at ngayon ay inaabangan ni Ye Han kung gaano kalaki ang nagbago sa lakas ni Li Zhengdao at iba pa. Sa manor, dahan-daang pumasok si Ye Han mula sa labas ng manor, at nang pumasok siya dito, nakaramdam si Ye Han ng isang malupit na aura sa bawat sulok. Kaagad, ikinipot ni Ye Han ang kanyang mga mata, at isang ngiti ang dahan-daang lumabas sa kanya. Namulaklak ang mga sulok ng kanyang bibig. Tumama ang kakilakilabot na kapangyarihan, isang sinag ng world-destroying knife light ang sumabog sa harap ni Ye Han sa muran, ang liwanag ng kutsilyo ay napakalupit na tila hahatiin ang katawan ni Ye Han sa kalahati. Hehe, half-saint? Hindi masama. Humadjekik si Ye Han, at pagkatapos ay nakita ang kanyang kanang kamay na nakalabas, at sa 2 daliri lamang, nahuli niya ang liwanag ng World Exterminating Saber, at ang taong dumating ay lumitaw na sa sandaling ito, na tumitingin kay Ye nahuli niya ang kanyang kutsilyo sa 2 daliri lamang, at nagulat siya. Boom! Muran, sa paligid ng kanang kamay ni Ye Han, nang bitawan niya ang kanyang 2 daliri, bigla niyang ginawang kamao ang kanyang palad, at tinamaan ang makapal na talim ng kanyang kamao, na nagdulot sa kalaban na umatras sa isang iglap. Hehe, Zon Wuswang? Sa tingin mo ba ay ang anak mo lang ang umunlad, at hindi ang pangatlong kapatid? Sa oras na ito, sa isang sulok, si Li Zhengdao at ang anak na babae ng reinkarnasyon ay lumitaw na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Kaagad pagkatapos, sa ilang iba pang mga sulok, si Yi Polo, Ling Hu Qingyi, Qin Wanwan mula sa angkan ng Qin, Lin Yujiang mula sa angkan ng Xin, Xiao Li, Xiao Zhongmo, Nu Fenyuan mula sa angkan ng Chanhu Royal, Ao Zishuan mula sa angkan ng Peacock Royal, ang ikatlong anak, pagsisihan ng bundok ng pamilya Jiaolong Royal, reyna ng pamilya Yindai Royal, lahat sila ay lumitaw sa paningin ni Ye Han isa-isa. Sinulyapan sila ni Ye Han. Ang mga henyo ng lahi ng tao ay nakapasok na sa semi-holy realm, at ang mga henyo ng lahi ng halimaw ay nakapasok na sa kaharian ng half-day demon tulad ng arrogant impermanence. Ang ganitong uri ng paglago ay katulad ng naisip ni Ye Han sa simula. Kapatid Ye. Kabanata 2956. Sa sandaling ito, biglang sumugod ang isang maliit na figure sa mga bisig ni Ye Han. Sino ang taong ito kung hindi si Xiao Li? Sa mga henyo ng angkan ng halimaw, kung may sinasabing may pinakamalakas na talento, walang alinlangan na si Xiao Li, ang batang babae na may dugo ng ninuno. Nang makita ito, kinuyam ni Ao Zishuan ang kanyang mga labi at walang sinabi. Sa pangalan, siya ngayon ang kasintahan ni Ye Han, na siyang ipinangako ni Ye Han kay King Daming noon. Okay, nanunood ang lahat. Hinawakan ni Ye Han ang ulo ni Xiao Li, at idinikit ng huli ang kanyang dila sa mga bisig ni Ye Han, at pagkatapos ay ngumiti si Ye Han sa lahat, ngayon ang iyong lakas ay maaari lamang magkaroon ng isang tauntungan sa God's domain na ito, ngunit mayroon pa ring agwat mula sa nangungunang grupo ng mga tao. Hehe, pangatlong kapatid, sa iyong Xuanman World, hindi makakalapit si Hicho. Sabi ni Li Zhengdao na may ngiti, mula sa lahi ng tao hanggang sa Central God Realm, ang lakas ng bawat isa sa atin ay nagbago ng malaki. Central God Realm, matagal na namin itong inaasam. Nang marinig ito, pansamantalang nagtanong si Ye Han, kapatid, gusto mo bang lumabas?
Tumango si Li Zhengdao, at sinabi, bagamat ang paglilinang sa mundo ng Xuanman ay mabilis na bumuti, pagkatapos ng lahat, mayroong mas kaunting karanasan. Sa ngayon, nasa kalahating santo na tayo, kalahating araw na kaharian ng demonyo. Hayaan tayong magsanay sa Central God Realm at kilalanin ang Central God Realm. Mabuti lamang para sa atin na pumasok sa City of Destiny sa hinaharap. Hoy, pangatlong kapatid, sa kasalukuyang Central God Realm, natatakot ako na ang mga henyo ng lahat ng lahi sa Gods and Demons continent ay nagtipon dito. Hawak ni Zhon Wushuang ang kanyang espada at umaasa rito. Nang makita ito, nag-isip sandali si Yehan, at sinabi, ayos lang, dahil gusto ninyong lahat na lumabas at tumingin, siyang Moxie. Natatakot ako na pareho rin ang totoo para kay Abby Heavenly King at sa iba pa. Nasa Holy City of Baiyang ako sa Zhongzhou ngayon. Kung mayroon kang anumang gagawin, maaari kang pumunta sa akin anumang oras, ngunit ang lahi ng tao ay kasalukuyang nahaharap sa maraming presyon sa Zhongzhou, dapat kang mag-ingat kapag naglalakad ka sa labas. Hindi pinigilan ni Yehan sina Li Zhengdao at ang iba pa sa pagsasanay sa Central God Realm. Sa lakas ni Li Zhengdao at ng iba pa, hanggat hindi sila nakakatagpo ng isang malakas na tao, sapat na ang pagprotekta sa sarili. Bukod dito, naramdaman ni Yehan na bukod kina Ye Chenny at Leng Shuya, siyang Moxie, Abby Heavenly King, Tantay Passing Water, Ao Watchang, Jipot Ian, at Wang Dichu, ang mga pinuno ng malaking koponan ay dapat lumabas upang magsanay at makakuha ng karanasan. Tingnan natin ang Central God Realm, na talagang makakatulong sa kanila na makapasok sa City of Destiny sa hinaharap. Sa isip na ito, dinala ni Yehan sina Li Zhengdao at ang iba pa, pati na rin sina siyang Moxie at ang iba pang apat na makalangit na hari, si Jipot Ian, at si Wang Dichu sa labas ng mundo ng Taoista. Kung makatagpo ka ng isang bagay sa labas, huwag kang maging matapang. Ang Central God's Domain ay hindi ibang mga lugar. Napakaraming batang Panginoon dito na hindi mo maisip. Tandaan na pumunta sa Aris Holy City upang hanapin ako kung mayroon kang anumang gagawin. Pagkatapos dalhin sina Li Zhengdao at ang iba pa at ang mga pinuno ng mga taong Tianlong sa labas ng mundo ng Taoista, iniwan ni Yehan si Ao Zishuan sa dulo, kaya't itinuro niya. Nag-aalala ka ba sa akin? May ngiti sa sulok ng bibig ni Ao Zishuan, nakatulala siya sa lalaking nasa harap niya, na may bahid ng lamang sa kanyang magagandang mata, sapat na mayroon ka, ngunit, ayaw kong maging isang drug bottle. Pagkatapos sabihin ito, si Ao Zishuan ay lumayo ng elegante. Nang makita sina Li Zhengdao at ang iba pa at ang mga pinuno ng Heavenly Dragons na nawala sa kanyang paningin, huminga ng malalim si Yehan, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tirahan. Gayunpaman, nang bumalik si Yehan, narinig niya ang tungkol sa Tianfeng Academy na pumunta sa lupain ng Zhongzhou. Aking Panginoon, dumating na ang Tianfeng Academy, at nagpunta na sila sa Aris Emperor Palace, at hindi pa sila umaalis. Sabi ni Nan Wenqing. Nang marinig ito, tumawa si Yehanhan at sinabi, alam ko na hindi mamamatay si Emperor Aris, ngunit mas mabuti ito. Sa pamamagitan ng paraan, sino ang darating sa Tianfeng Academy sa pagkakataong ito? Sabi ni Nan Wenqing, si Yanfeng ng Tianfeng Academy, ang babaeng ito ay ang prinsesa ng Phoenix Royal Family ng Angkan ng Halimaw, at si Qing Mie, na kilala rin bilang dalawang dakilang kambal sa Tianfeng Academy, at ang natitira ay Tianfeng. Mayroong ilang mga batang malalakas na lalaki mula sa akademya, at mayroong halos 10 malalakas na Diyos ng demonyo sa likod nila. Ang lakas ay hindi mahina, ngunit masyadong mayabang. Ngumiti si Yehan, akala ko kung may dumating mula sa Yaozo, dapat silang maging lubos na makapangyarihan. Ang Yangdi Palace ay pinagsama-sama, at tiyak naggagawa sila ng aksyon laban sa amin sa susunod, ngunit sayang, ang mga demonyo na nanahimik sa lahat ng oras na ito ay hindi nakakita ng anumang aksyon sa loob ng mahabang panahon. King Shengguo, si Qing Mie mula sa Tianfeng Academy ay dumating upang makipagtagpo, at umaasa akong makikita ka ng personal. Muran, nang tinatalakay ni Yehan at ng iba pa ang pagdating ng Tianfeng Academy, isang malakas na boses ang pumasok mula sa labas ng manor kung saan sila nakatira. Nang marinig ito, ikinipot ni Yehan ang kanyang mga mata at ngumiti, napakabilis niyang dumating. Young Master, paano napunta dito si Qing Mie? Tumingin sina Nan Wenqing at Muhailan sa labas ng manor. Si Qing Mie mula sa Tianfeng Academy ay dumating sa oras na ito, at dumating siya upang makita si Yehan sa pangalan, na nagparamdam sa kanila na hindi pangkaraniwan. Tumayo si Yehan at sinabi, ang mga dumarating ay hindi mabait, at ang mga mabait ay hindi dumarating, pero na, gusto ko ring makita kung ano ang napakagandang sa isa sa dalawang dakilang kambal ng Tianfeng Academy. Pagkatapos sabihin ito, sumunod sina Nan Wenqing at Muhailan sa likod ni Yehan, at hindi nag-abala si Ziyi na gumalaw.
Para sa kanya, hanggat walang malakas na taong nagbabanta sa buhay ni Yehan, wala siyang kinalaman sa ibang mga bagay. Gaano ito kahalaga? Sa sandaling ito, sa kalangitan sa labas ng manor kung saan nakatira si Yehan at ang iba pa, ilang malalakas na binata ang nakatayo sa himpapawid, at sa lugar na ito, maraming mata ang naakit na sa lugar na ito. Iyan ay si Qing Mie mula sa Tianfeng Academy, at ngayon ay nagkusang hanapin si Han Ye. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng Tianfeng Academy. Kabanata 2957. Ano man ang aksyon, natatakot ako na lahat ito ay nakatuon kay Han Ye. Sa ngayon, ang Tianfeng Academy at ang Iris Emperor Palace ay nagsasama-sama. Tila gusto nilang magtulungan upang harapin si Han Ye. Ang Emperor ng Iris ay nahihiya sa pagiging pinigilan ni Han Ye, at pinilit pang ang humingi ng tawad kay Han Ye. Sa pagharap sa gayong kahihiyan, kayang tiisin ni Emperor Iris sa loob ng ilang panahon, ngunit imposibleng tiisin ito magpakailanman. Hanggat may pagkakataon, babalik pa rin siya, ngunit kung gagawin niya ito, anong uri ng pagtatapos ang haharapin ng Iris Emperor Palace? Noong nakaraang beses, hindi gumawa si Han Ye ng walang awa. Kung talagang babalik ang Iris Emperor Palace, maaaring hindi kayang panatilihin ni Han Ye ang Iris Emperor Palace upang makaligtas. Sa oras na ito, sa gitna ng mga talakayan sa paligid, lumitaw na si Yehan kasama sina Nan Wenqing at Mo Hailan. Nakita ko si Yehan na naglalakad sa harap ng batang malakas na lalaki ng Tianfeng Academy na may ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay direktang nahulog sa gwapo at matangkad na binata sa asul na gown, at sinabi niya na may ngiti, "Ikaw ba si Qing Mie ng Tianfeng Academy? Paano kita tuturuan? King Shengguo? Bali-balita na ikaw ay makapangyarihan at may talento, at ikaw ay isa sa mga walang kapantay na figure sa mundo. Matagal na itong inaasam ni Qing Mie, at narito ako upang makita ka ngayon." Nakasuot ng asul na gown, si Qing Mie ay humakbang ng ilang hakbang pasulong, nagpatuloy, syempre, dahil narito na tayo, hindi lamang ito kasing simple ng pakikipagkita kay King Shengguo. Inimbitahan siya ng Iris Emperor's Palace na imbitahan si King Shengguo na pumunta sa Iris Emperor's Palace bukas. Ang Tianfeng Academy ay walang talento, at bukas ay maputi. Sa yugto ng buhay at kamatayan sa Yangdi Palace, hinihiling ko rin kay King Shengguo na bigyan ako ng ilang payo. Yugto ng buhay at kamatayan. Stage of life and death. Isang ekspresyon ng pagkamangha ang sumilay sa mga mata ni Yehan, ang bata at malakas na lalaki mula sa Tianfeng Academy ay gustong hamanin siya. Nakikipag-appointment si Tianfeng Academy kay Han Ye. Natatakot ako na hindi ganoon ka-simple. Walang lugar upang makipag-appointment. Bakit mo pinili ang Iris Emperor's Palace? At sa pagharap sa kilalang King Shengguo, paano magkakaroon ng pagkakataong manalo ang mga henyo ng Tianfeng Academy? Matapos marinig ang mga salita ni Qing Mie, maraming tao ang sumimangot, matalas nilang naramdaman na ang layunin ng paglipat ng Tianfeng Academy ay hindi dalisay. Kaya nakikipag-appointment sa akin si Tianfeng Academy. Sabi ni Yehan na may mahinang ngiti, ngunit dahil ito ay isang yugto ng buhay at kamatayan, hindi ko alam kung ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Sabi ni Qing Mie, "King Shengguo, dahil ito ay isang kompetisyon, hindi maiiwasan na masaktan, kaya natural na ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan." Hindi ko alam kung may lakas ng loob si King Shengguo na lumaban. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Yehan, ngunit sa totoo lang, hindi talaga interesado si Yehan na harapin ang labanan ng buhay at kamatayan ng mga henyo mula sa Tianfeng Academy. Sa lakas ng mga taong ito, talagang walang hamon. Ang kompetisyon sa kolehiyo ay peke, at totoo na gusto niyang alisin siya. Alam na ito ni Yehan. Bakit, hindi ba nangangahulugan na ang kilalang Saint Martial King ay walang lakas ng loob na lumaban? Nang makita na hindi tumugon si Yehan, walang pakialam na sinabi ni Qing Mie, "Ang kamahalan ay ang Saint Martial King ng Xinwu Academy, at ikaw ay isang pinuno sa Xinwu Academy. Kung ang isang walang kapantay na tao na kilala sa mundo ay walang lakas ng loob na lumaban, talagang nakakadismaya. Isang grupo ng mga makikitid ang isip, hayaan mo na lang harapin ang iyong hamon, kahit na kayong lahat ang mga henyo ng Tianfeng Academy, ako, si King Shengguo ng Xinwu Academy, ay matatakot." Bigla, sa malayong kalangitan, mayroong isang hindi maihahambing na makapal na boses na dumadaan na parang isang kulog. Kasabay nito, sa piraso ng kalangitan na iyon, mayroon ding masigla at malupit na puwersa na kumakalat. Nang marinig ito, lahat ng bata at malalakas na lalaki ng Tianfeng Academy ay tumingin kaagad, at ginawa rin ni Yehan. Pagkatapos, sa kalangitan kung saan nakatingin ang lahat ng mga matang ito, mayroong kabuuang mahigit 100 masiglang batang malalakas na lalaki, na lumilipad sa himpapawid, at sa isang sulyap, ang grupong ito ng mga batang malalakas na lalaki na dumating ay agad na gumawa ng maraming ingay.
Ang mga puso ng mga tao ay nagulat, dahil sa mga taong ito, marami sa kanila ay mga napakalaking henyo na maaaring pangalanan. Ito ang Xinwu King ng Xinwu Academy, pati na rin ang mga henyo sa Xinwu List, at maging ang mga Shengwu King na nagsasanay sa Xinwu Academy ay ipinadala na lahat. True Martial King Huangben, Gu Yuanfeng, Wei Zifu, Hua Wei, Qin Huaimie sa True Martial Rankang, Long Live King, Thousand-Year-Old King, Xiao Pojian, Langya, at ang nangungunang tatlong Shu dinastiya sa Holy Martial Rankang Song, Mo Boding, at Ming Xishuan ay narito lahat. Si Shu Chaoj, Mo Boding, at Ming Xishuan ang mga halimaw na henyo sa Xinwu Academy mga dekada na ang nakalipas, at sila lamang ang nasa limelight. Kahit na mayroong numero 1 God General mga dekada na ang nakalipas, hindi malalampasan ang halimaw na ito. Liwanag. Sa itaas ng kawalan, ang mga batang malalakas na lalaki ng Tianfeng Academy ay nakatitig lahat sa mga batang malalakas na lalaki sa Xinwu List at sa banal na martial arts list. Mayroon pa ring ilang mga puwang sa lineup. Ang Tianfeng Academy ay dumating sa Zhongzhou lamang upang alisin si Ye Han, hindi para sa paligsahan sa pagitan ng nakababatang henerasyon. Ang huling henerasyon ng Tianfeng Academy ay ang parehong batang malakas na tulad nina Shu Chaoj, Mo Boding, at Ming Xishuan gayunpaman, walang dumating sa Zhongzhou, tanging sina Yanfeng at Qingmie na kauri nina Long Live King, Thousand Live King at iba pa. Sinulyapan ni Ye Han ang mga batang malalakas na lalaki sa True Martial Ranking at sa Sacred Martial Ranking. Maliban sa tatlong batang malalakas na lalaki na may abnormal na kapangyarihan sa nangungunang tatlo ng Holy Martial Rankings, nakita na silang lahat ni Ye Han. Sa huli, itinuon ni Ye Han ang kanyang mga mata sa matangkad, war god-like na binata na mukhang medyo simple at tapat. Ang maliwanag na ngiti sa sulok ng kanyang bibig ay naging mas matindi. Pagkatapos pumunta sa Central God Territory, sa wakas ay nagsama-sama muli ang mga kapatid. Sa sandaling ito, ang simple at tapat na mukha ni Huangben ay medyo nasasabik din. Simula nang maganap ang digmaan sa pagitan ng lahi ng halimaw at ng lahi ng tao, hindi pa sila nagkikita maliban sa isang madaliang pagpupulong sa lahi ng tao. Pagkatapos bumalik mula sa lahi ng tao, si Huang Benben ay nagsasanay ng galit, at ipinangako niyang mabilis na pagbutihin ang kanyang lakas upang makabalik siya sa Tianlong sa lalong madaling panahon, at pangunahan ng God of War Battalion upang lumaban kasabay ni Ye Han. Boss! Tumingin si Silly Ben kay Ye Han ng nasasabik. Humakbang siya pasulong sa kawalan, at sa wakas, sa ilalim ng nakatitig na mga mata ng mundong ito, lumuhad siya sa isang tuhod na may mahinang boses, War God Camp Huangben, nakita ko na ang Doormaster. Huangben ng God of War Camp, nakilala ko na ang Sect Master. Kabanata 2958. Sa pagtingin sa binata na nakaluhod sa isang tuhod sa kawalan sa harap ni Ye Han, hindi lamang ang mga batang malalakas na lalaki ng Tianfeng Academy at ang mga nagsasanay sa lungsod ang nagulat, maging ang mga batang malalakas na lalaki sa True Martial Arts Ranking at Sacred Martial Ranking ng Xinwu Academy ay labis na nagulat. True Martial King Huangben, alam ng lahat sa Central God Realm na ito ay isang henyo na ang bilis ng paglilinang ay maaaring tawaging abnormal. Ang bilis ng paglilinang na nilikha niya at ni Lin Chi sa Central God Realm ay nalampasan ng sinuman bago. Talaan. True Martial King Huangben, na may kamanghamanghang lakas ng pakikipaglaban, ay hindi kailanman yumuyuko sa sinuman, kahit na sa harap ng isang makapangyarihang kalaban, haharapin niya ito ng harapan, na may pagmamataas at hindi pagbibigay. Ang gayong henyo, hindi na kailangang sabihin na hayaan siyang magpasakop sa isang tao, kahit na gusto niyang magkaroon ng pantay na relasyon sa kanya ay hindi madali. Alam ng lahat ng henyo ng Xinwu Academy na nang unang sumali si Huangben sa Xinwu Academy, sa pagharap sa mga henyo sa Xinwu List, tinalo niya ang lahat ng isa-isa, kabilang sina Long Live King, Thousand Years King, Xiao Pojian, Langya 4 na tao. Bagamat inabot si Huangben ng ilang buwan upang talunin ang genius ng Xinwu List, at ang bilang ng mga malubhang pinsala sa panahon ay hindi mabilang, ginamit pa rin niya ang kanyang matatag na kalooban upang likhain ang makinang natalaang ito. Sa sandaling ito, nang makita si Huangben na nakaluhod sa isang tuhod na may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha, ang mga bata at malalakas na lalaki ng Xinwu Academy ay natigilan. Huangben? God of War Camp? Ito ba ay isa pang pagkakakilanlan ni King Xinwu? Ngunit ano ang relasyon niya kay Han Ye? Hindi ko alam, hindi ko pa naririnig na si Han Ye at King Xinwu ay may interseksyon, at hindi pa nga sila nagkaroon ng harapan, kaya hindi sila dapat masyadong magkakilala. Posible kayang kilala na ng tanggang ito si Han Ye noon. Ang mga batang malalakas na lalaki sa banal na martial arts list ay tumingin na nagulat. Kilalang kilala nila si Xia Ben. Sa Xinwu Academy, kahit na ang mga batang malalakas na lalaki sa banal na martial arts list ay mas malakas kaysa sa kanya hindi nila siya makumbinsi.
Nang una naming makita ang Saint Martial King na ito, talagang binigyan niya kami ng gayong sorpresa. Hinahangaan ko si Huang Ben sa pagiging kumbansihin ang batang ito. Tila may nakakatakot na liwanag na sumilay sa silid. Sa simula, gusto ko ring supulan ang batang ito, ngunit sayang na kahit na sinira ko ang higit sa 10 buto sa kanyang katawan, hindi ko siya mapayuko. Huang Ben sa harap ni Yehan, kinailangan din niyang aminin na si Yehan, ang Sage Martial King, ay nagdulot ng maraming pagbabago sa kanilang mga puso nang una silang magkita. Tila ikaw, ang Holy Martial King, ay ayaw ng hamanin siya. Humarap si Ming Shixuan na may malamig na mukha, na mukhang medyo tahimik. Bahagyang ngumiti si Xu Chaoj, at sinabi, matagal pa, kung talagang may kakayahan siyang kunin ang posisyon ni King Shengguo, ano ang punto ng pagbibigay nito sa kanya? Ang posisyon ng malakas ay palaging sinasakop ng may kakayahan. Ang liwanag sa mga mata ng malalakas na batang lalaki ng Tianfeng Academy ay kumikislap at namamatay, at ang tanggang hakbang na ito ay nagparamdam sa kanila ng higit pa sa nangungunang posisyon ni Yehan, ang Sage Martial King, sa Xinhuo Academy. Sa kalangitan, humakbang pasulong si Yehan, at tinulungan si Xiaben na tumayo gamit ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Sa huli, nagyakapan ang dalawang magkapatid. Ang pagmamahal sa pagitan nila ay pinanday sa apoy ng digmaan, at ang kanilang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa ginto, lahat ay napupunta ng hindi sinasabi. Sa gitna ko, bakit kailangan mong maging napakaiba? Sinuntok ni Yehan ang dibdib ni Xiaben, at sinabi na may ngiti, hindi kita nakita sa loob ng ilang panahon, ngunit lumakas ka na naman. Kinamot ni Silly Ben ang kanyang ulo ng tapat, at sinabi, siguro dahil binigyan ako ng matandang lalaki mula sa Xinhuo Academy ng maraming magagandang pagkain. Boss, sa wakas ay dumating ka na. Siyempre, kapag kaharap lamang ni Xiaben si Yehan, maaari siyang magkaroon ng simple at tapat na hitsura. Kapag humaharap sa iba, siya ay isang maringel at walang kapantay na figure ng God of War. Makikipaglaban siya sa anumang kaaway. Kamao sa kamay upang magsalita. Bagamat si Silly Ben ay naging Xinhuo King na ng Xinhuo Academy, na nag-uutos sa Xinhuo List at sikat sa God Realm, gusto rin niyang ipaalam sa mga tao na siya, ang Xinhuo King, ay isa pa rin sa mga makapangyarihang tauhan ni Yehan. Sa mundong ito, bukod sa kanyang mga magulang, tanging si Ye ito ay malamig para sa kanya upang gawin ang dakilang Reg Along ito. At sa daan, malinaw ding naramdaman ni Xiaben na ang tatlong pervert sa nangungunang tatlo ng banal na martial arts list ay may iniisip pa rin tungkol kay Yehan, kaya kailangan niyang ipaalam sa mga taong ito na makita sa buong tanawin, hindi mo ako makukumbansi, ngunit ang taong ito sa harap niya ay kaya. Sa ganitong paraan, makukuha ni Yehan ang posisyon ng Holy Martial King ng Xinhuo Academy. Tama, kalahati na akong banal. Nagtataka ako kung paano na ang batang iyon na si Lin Chi. Tinapik ni Yehan si Xiaben sa balikat. Ito ay semi-holy, at natatakot si Lin Chi na darating din siya, at ang God of War Camp at ang God of Killing Camp ay maaari nang ipasa sa kanila. Boss, dumating ka na sa Central God Realm. Sa personalidad ni Lin Chi, kung malalaman niya, tiyak na darating siya. Sabi ni Silly Ben, at sa wakas ay sinulyapan ng kanyang mga mata ang batang malakas na lalaki dito sa Tianfeng Academy, ang kanyang mga mata agad, tulad ng isang mabangis na hayop, puno ng puot, Ching Mie, ang mga taong tulad mo mula sa Tianfeng Academy ay hindi kwalipikadong hamanin ang aking nakatatandang kapatid, ngunit gusto mong lumaban mula sa Tianfeng Academy, at ako, si Huang Ben, ay sasamahan ka hanggang sa huli sa labanan bukas. Huang Ben? Tila nakalimutan mo na ang aral na natutunan mo sa Tianfeng Academy. Sabi ni Ching Mie na may malamig na mga mata, nagawa kitang bugbugin noong nakaraang beses, ngunit kung pupunta ka sa labanan ng buhay at kamatayan na ito, papatayin kita. Kayo, dahil pumayag na kayong lumaban, kung gayon bukas ang Aris Emperor's Palace, ako, tinatanggap kayong lahat ng Tianfeng Academy. Pagkatapos sabihin ito, umalis kaagad si Ching Mie kasama ang mga batang malalakas na lalaki mula sa Tianfeng Academy upang makita si Yehan. Narito si Ching Mie upang labanan ang labanan. Hanggat pumayag si Yehan, kung gayon ang labanan bukas ay ang kanilang Tianfeng Academy ang nanguna. Pumatay, ako rin. Mahigpit na ikinuyom ni Xiaben ang kanyang mga kamao. Nang pumunta sila ni Lin Chi sa Tianfeng Academy upang hamanin, ang dalawa ay talagang pinahirapan ng husto, lalo na si Lin Chi ay halos mamatay sa mga kamay ng babaeng iyon na si Yan Feng. Umalis ang mga batang malalakas na lalaki mula sa Tianfeng Academy, at dinala rin ni Yehan ang grupo ng mga batang malalakas na lalaki mula sa Xinhuo Academy sa manor kung saan siya nakatira. Mayroong 100 henyo sa Xinhuo List, at 18 batang lalaki sa Shengguo List. Ang puwersang ito ay talagang hindi mahina, ang kanilang kinabukasan ay mas walang limitasyon. Si Yehan, ang henyo sa True Martial List, ay inayos ni Xia Benlei.
Nakilala ni Yehan ang 18 batang eksperto sa Holy Martial List sa Manor. Kasing suwail gaya ng dati. Hanye. Kabanata 2959. Sa Manor, sina Shu Chaoj, Mo Bading, at Ming Shixuan ay nakatitig kay Yehan na may isang uri ng pagsusuri. Bakit, gusto niyo bang kunin ang posisyon ni King Shengguo? Sabi ni Yehan na may kalahating ngiti. May sumilay ng puting liwanag sa mga mata ni Mo Bading, at sinabi niya na may ngiti, hindi pa mainit ang iyong puwet sa posisyon ni King Shengguo, hindi ba magiging masyadong walang galang para sa iyo, King Shengguo, na agawin ito ngayon? Si Shu Chao Fengshen ay mayroon ding ngiti sa kanyang gwapong mukha, at sinabi, uupo ka muna sa upuan ni King Shengguo. Kung wala kang kakayahan, natural naming babawiin ito. Hindi nagsalita ang tahimik na si Ming Shixuan. King Shengguo, kung magdeklare ng digmaan sa iyo ang Feng Academy ngayon, ano ang iniisip mo tungkol sa labanan ng buhay at kamatayan bukas? Tanong ni Danji kay Yehan. Dahil ito ay isang deklarasyon ng digmaan, syempre kailangan nating labanan ito. Ngumiti si Yehan, dahil nagdusa ang batang iyon na si Huang Ben sa Tianfeng Academy, hayaan siyang maglaro bukas. Para sa labanan ng buhay at kamatayan bukas, hindi masyadong binibigyang pansin ni Yehan. Ang mas ikinababahala ni Yehan ay ang mga lihim na aksyon ng Tianfeng Academy at Aris Emperor Palace. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Yehan ang mga pagbabago na nagmumula sa Soul Jade Sleep na hindi gumagalaw sa loob ng mahabang panahon, at inilabas ito ni Yehan upang basahin ang impormasyon sa Soul Jade Sleep. Ang mensaheng ito ay talagang nagmula kay Kang Tian Burial, na malayo sa Holy City of Magic Scorpion. Ang Tianmen clan, ang apat na dakilang Diyos ng pinto ay nagmadali sa Holy City of Aris. Pagkatapos basahin ang mensaheng ito, ikinipot ni Yehan ang kanyang mga mata, at dumating muli ang mga Protoss. Ang kanilang pagdating ba ay may kaugnayan sa labanan ng buhay at kamatayan bukas? Narito muli ang mga Protoss. May kakaibang tingin sa mga mata ni Yehan. Noong nakaraang beses, ang apat na malalakas na lalaki ng Protoss clan ay dumating sa Aris Holy City upang makipagtulungan sa Aris Emperor Palace sa ilalim ng pamumuno ng unang general, ngunit sa huli ang apat na malalakas na lalaki ng Protoss clan ay natalo ng mga tauhan ni Yehan. Lahat ng apat na disipulo ay pinatay, at ang unang Diyos lamang ang nakatakas. Ngunit sa ngayon, ang mga malalakas na mandirigma ng Protoss ay bumabalik muli, at napakabilis nito, na nagpapakita kung gaano kalakas ang kanilang determinasyon na patayin si Yehan. Gayunpaman, ang pagdating ng makapangyarihang angka ng Diyos sa oras na ito ay nagparamdam din kay Yehan ng isang mapanganib na aura. Bagamat hindi alam ni Yehan kung gaano nakakatakot ang apat na Diyos ng pinto na binabanggit ni Kang Tianzan, maaari siyang magpadala ng mensahe upang balon si Kang Tianzan mismo. Ang apat na Diyos ng pinto na ito ay hindi dapat maging simple. Hanye, may nangyari ba? Nang maramdaman ang talas na inilabas mula sa katawan ni Yehan, hindi maiwasan ni na Shu Chaoj at ng tatlo na maging medyo mausisa. Bagamat kinilala nilang lahat si Yehan bilang Holy Martial King sa ngayon, kung ang iba't ibang kakayahan ni Yehan ay karapat-dapat sa posisyong ito, kailangan pa rin nilang tingnan. Ikinipot ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, narito ang mga Diyos, at sa pagkakataong ito ang mga tao mula sa mga Diyos ay malamang na hindi mahina. Nagkamali sila noong nakaraang beses. Sa pagkakataong ito, ang mga taong dumating ay ang apat na dakilang Diyos ng pinto ng angkan ng Tianmen. Hindi ko alam kung paano mo tinatrato sila. Naiintindihan. Apat na Diyos ng pinto. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagbago ang mga mukha ng grupo ng malalakas na batang lalaki sa Saint Martial Rankings. Malinaw na mas kilala nila ang apat na Diyos ng pinto kaysa kay Yehan. Tinitigan ni Danji ang kanyang magagandang mata at sinabi, King Shengguo, ang apat na Diyos ng pinto na ito ay napakalakas. Kabilang sa malalakas na lalaki ng buong angkan ng Tianmen, lahat sila ay itinuturing na pinakamahusay. Kung darating sila, ito ay magiging isang napakahirap na gawain para sa amin, mga bagay. Nagtanong si Yehan, gaano kalakas ang apat na Diyos ng pinto? Sabi ni Shu Chaoj, kung talagang dumating ang apat na Diyos ng pinto ng angkan ng Tianmen, kung gayon ang apat na ito ay lahat ng sobrang malakas sa kaharian ng sinaunang Diyos na emperador, at ang kahariang ito ay katumbas na ng kaharian ng banal na gulong emperador ng lahi ng tao. Ang kaharian ng Immemorial God Emperor. Nagtipo ng mga kilay ng espada ni Yehan, para sa kanyang Tianmen clan na magpadala ng apat na superpower ng gayong kaharian, kasama ang Tianfeng Academy, Aris Emperor Palace. Kung ang tatlong pamilyang ito ay nagkakaisa, maaari silang bumuo ng isang malaking deal para kay Yehan Banta. Hanye, pinaghihinalaan mo ba na ang Protoss, Tianfeng Academy, at Aris Emperor Palace ay lihim na nagkaise? Ang madilim na mga mata ni Mo Bading ay kumislap ng puting liwanag.
Siguro may posibilidad na ito. Sabi ni Yehan, kahit na hindi, kailangan kong magbantay laban dito. Tila ang labanan ng buhay at kamatayan sa Aris Palace bukas ay magiging mas mahirap kaysa sa naisip ko. Sabi ni Xu Chaoj, bagamat balibalita na ang kapangyarihan sa paligid mo ay hindi mahina, ngunit sa pagharap sa tatlong puwersa ng sabay, pinakamahusay na huwag hayaan silang magkaroon ng pagkakataong magkaisa. Ang Tianfeng Academy ay may halos 10 malalakas na Diyos ng demonyo sa pagkakataong ito, at mayroon ding ilan sa kanila. Ang superpower ng kaharian ng Tongtian Demon God ay lihim na sumunod, kasama si Emperor Aris, ang superpower ng kaharian ng Saint Will Emperor. Maaari mong isipin kung gaano ito nakakatakot sa pinagsamang lineup na iyon, hindi pa banggitin. Ang paglalakbay na ito sa Zhongzhou, sinabi na ng 4 na punong guro na mayroon pa ring isang nakakatakot na lumang emperador sa Aris Palace. Nang marinig ito, kahit si Yehan ay medyo nagulat. Mayroon talagang isang lumang emperador sa Aris Palace, kaya ang lakas ng kabilang partido ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa Aris. Kabanata 2960. Tila ang kinakaharap natin ngayon ay medyo nakakalito. Hindi ko inaasahan na ang mga Diyos ay babalik ng napakabilis, at hindi ko inaasahan na mayroon pa ring isang lumang emperador sa Aris Emperor Palace. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, natuklasan ni Yehan na ang mga bagay ay medyo wala sa kanyang kontrol. Siya ang maliitin ng mga makapangyarihang puwersa na maaaring magkaroon ng isang tantungan sa Zhongzhou. Mahirap para sa mga tagalabas na hulaan ang kanilang background. Tutulungan kitang harangan ang 4 na Diyos ng pinto ng mga Protoss. Huwag kang mag-alala, hindi ko sila hahayaang magkaroon ng pagkakataong pumasok sa Holy City of Aris. Responsable ka para sa iba. Sa pagtingin kay Yehan na nakasimangot ng mahigpit, walang pakialam na sinabi ni Ziyi mula sa gilid. Nang marinig ito, hindi napigilan ng mga bata at malalakas na lalaki sa Holy Martial Rank na tumingin kay Ziyi. Nakakatakot si Ziyi. Ito ay isang bagay na alam ng lahat sa Xinwu Academy, ngunit gaano lamang nakakatakot si Ziyi. Maliban sa ilang nakatataas na opisyal ng Xinwu Academy, walang nakakaalam. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, isa ka sa mga malalakas na lalaki na maaari kong asahan ngayon. Kung hindi makakapasok ang 4 na Diyos ng pinto sa Holy City of Aris, kung gayon mayroon tayong pagkakataong manalo sa labanang ito. Maliban sa mga damit na lila, mayroon pa ring 4 na disipulo at 10 alipin ng espada si Yehan sa kanyang tabi. Ang bawat isa sa 4 na disipulo ay mas malakas kaysa sa Aris Emperor, at hindi matatakot si Yehan kahit na lumitaw ang nakatatandang emperador ng Aris Palace. Gayunpaman, ipinadala ng mga Protoss ang 4 na Diyos ng pinto ng angkan ng Tianmen. Maliban sa seminary, kahit na ang mga higanteng demonyo na lihim na nanunood sa banal na lungsod ng Aris ay hindi alam ang tungkol dito sa ngayon. Ang mga mata ng mga demonyo ay nakatuon lahat sa Tianfeng Academy at Yehan. Kakatapos lang umatras ng mga Diyos, at walang mag-iisip na babalik sila ng napakabilis. Malalaman ni Kang Tianzhou na ito ay dahil lihim niyang pinapanood ang seminary at ang Protoss para kay Yehan, kaya alam niya na ang 4 na Diyos ng pinto ay nagtungo sa Holy City of Aris. Sa ngayon, ang Tianfeng Academy ay nakatayo sa tabi ng Aris Emperor Palace. Ito ay isang kilalang katotohanan. Bagamat sinabi ng Tianfeng Academy na lalabanan nito si Yehan sa ngalan ng Aris Emperor Palace, alam ng lahat kung ano ang binibigyang pansin ng Tianfeng Academy. Sa kasalukuyan, maraming tao ang naghihintay para sa labanan ng buhay at kamatayan sa Aris Emperor Palace bukas. Kung ito ay isang paligsahan lamang sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon, alam ng lahat na ang Tianfeng Academy ay walang pagkakataong manalo, lalo na ang tunay na martial arts list, banal na martial arts, at iba pa. Ang mga batang malalakas na lalaki sa listahan ay dumating na sa Holy City of Aris. Kahit na hindi sila dumating, magiging mahirap para sa Tianfeng Academy na talunin si Yehan sa labanan ng buhay at kamatayan kasama lamang ang nakababatang henerasyon. Siyempre, alam ng lahat na ang labanan ng buhay at kamatayan sa Aris Palace bukas ay tiyak na hindi kasing simple ng paghaharap sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon ng dalawang kolehiyo. Si Yehan ay naging target na gustong alisin ng maraming tao. Sa ikalawang araw, sa plaza sa harap ng pangunahing bulwagan ng Aris Emperor's Palace, isang matatag na platform ng labanan ang itinayo, na nakatayo sa gitna ng plaza, na may malawak na tanawin. Bilang host, hindi pinalayas ng Aris Emperor Palace ang mga nagsasanay na nakarinig ng balita at dumating upang panoorin ang labanan. Sa sandaling ito, maraming cultivator ang nagtipon sa kawalan sa paligid ng Aris Emperor's Palace. Ang kanilang mga mata ay nakatingin lahat sa Aris Emperor's Palace, at ang mga boses ng talakayan ay kumakalat sa kawalan na parang isang tubig. Handa na ang Aris Emperor Palace.
Hindi ko akalain na magkakaroon pa rin ng lakas ng loob ang Aris Emperor Palace na pukawin si Hanye. Natatakot ako na sa pagkakataong ito anuman ang dahilan, ang relasyon sa pagitan ng Aris Emperor Palace at Hanye ay walang katapusan na. Ngayon pinili ng Aris Emperor Palace ang landas na ito. Maliban kung manalo sila, kung hindi, ang Aris Emperor Palace ay talagang imposible. May pangalawang pagkakataon. Hoy, tingnan mo ng mabilis, ang mga batang powerhouse ng Tianfeng Academy ay lumitaw. Talaga ang dalawang dakilang talento ni Yanfeng at Qing Mie, at mayroong higit sa 10 batang powerhouse mula sa Tianfeng Academy. Lumitaw na ang Tianfeng Academy. Tila hindi magtatagal bago dalhin ni Hanye ang mga bata at malalakas na lalaki mula sa Xinwu Academy. Sa harap ng Aris Emperor's Palace, ito ay napakabuhay. Ang bilang ng mga cultivator na dumating ngayon pagkatapos marinig ang balita ay umabot sa isang nakakatakot na bilang. Sa kawalan sa paligid ng Aris Emperor's Palace, mayroong siksik na mga figure sa lahat ng dako. Sa pagharap sa sitwasyong ito, hindi siya pinalayas ng Aris Emperor Palace, at ang kahihiyan na dinanas niya, ipapakita ng Aris Emperor sa lahat sa Aris Holy City kung paano niya ito nabawi mula kay Yehan ng 10 beses at 100 beses. Ang labanan ngayon ang araw kung kailan mababawi ng kanyang Aris Emperor's Palace ang reputasyon nito. Sa pamamagitan lamang ng pagwasak kay Yehan mababawi ng Aris Emperor's Palace ang dating dominasyon nito sa Aris Holy City. Emperador, ang lahat ay naayos ng maayos. Sa pagkakataong ito sa kapangyarihan ng angkan ng halimaw, hindi ako naniniwala na makakaligtas pa si Hanye. Ang malakas na lalaki ng Aris Emperor Palace ay may hitsura ng masamang espiritu. Nang marinig ito, isang nakakatakot na talas ang sumilay sa mga mata ni Emperor Aris, at pagkatapos ay tumingin siya kina Yanfeng at Qing Mie na hindi kalayuan. Sa orihinal, ayaw ni Emperor Aris na maghaiganti kay Yehan sa lalong madaling panahon, kahit na dumating ang Tianfeng Academy, hindi rin pinagkakatiwalaan sila ng Aris Emperor. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang aral mula sa Protoss. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng malakas na dinala ni Tianfeng Academy ay nagpabighani kay Emperor Aris. Ang kapangyarihang dinala ng Yaozo ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan na dinala ng unang Diyos na general noong nakaraang beses. Bukod dito, nang matagpuan ng Tianfeng Academy si Emperor Aris, ang pinakamatandang emperador ng Aris Palace ay may balita. Sa makatuwid, sumang-ayon si Emperor Aris na makipagtulungan sa Tianfeng Academy pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang dahilan kung bakit yumuko si Emperor Aris noong nakaraang beses ay dahil hinihintay niya ang pagbabalik ng lumang emperador.